pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Araw po ng Lunes mga kasama, ngayon po ay 27 sa buwan po ng July 2026. Kumusta mga kasama, mga ka-idol? Kami po ay umasa na sa maayos kayong kalagayan at ang malusog na pangangatawan. Malayo sa anumang karamdaman, ngayong huling Monday para sa July, Sona Day, ikalimang Sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano kayang asahan natin sa report mamaya ng ating Pangulo sa kanyang paglalahad sa kanya pong mga accomplishments sa nakalipas na isang taon? Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong Radyo sa nakalipas na 48 hours dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Lalaki patay sa pamamarin nitong weekend sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Lalaking tumatawid sa bahagi ng Barangay Gang Sultan Kudarat, nabangga ng motorsiklo, nasawi, driver critical. Una sa lahat, headlines. Mga motor rider na nagkandak po ng o dumalaw dito sa Cotabato City. Wala umanong koordinasyon dito sa City TMC, samantalang ilan sa mga riders dito ay nadisgrasya naman na sa bahagi ng Lamsan sa Sultan Kudarat itong Sabado po ng umaga. Una sa lahat, headlines. Tatlong suspect arestado sa sunod-sunod na operasyon laban sa mga smuggling sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. 28 Infantry Battalion, isa sa mga batalyon ng sundalo na i-deploy para sa nalalapit na halalan dito sa Bangsamoro Region. Una sa lahat, headlines. 3 araw na lang, kampanya na po para dito sa First Barm Parliamentary Election. Una sa lahat, headlines. 3 alkalde sa Maguindanao del Norte sa 3rd District. Abay, suportado ang kandidatura ni ICM Makakuwa. Una sa lahat, headlines. Bangsamoro Peace Process at halalan tinalakay sa International Peace Conference.
sa bansang Turkey. Una sa lahat, headlines. Samantala, peace dialogue gagawin ngayong araw sa headquarters po ng 33rd Infantry Battalion sa pagitan ng pamilya ng napaslang na councilor sa Kadayangan at kay Nabalawag Mayor Renz Tukuran. Una sa lahat, headlines. Former BTA Parliament member Bitimbang hinangaan sa kanyang simpleng kabaitan. Una sa lahat, headlines. 400 na mga kabataan na sumabak sa MIPA entrance exam o sa MPA entrance exam sa Kabakan. Una sa lahat, headlines. Militar magsasagawa ng peace dialogue. O militar tumulong sa mga binahang pamilya sa bayan po ng Datopiang, Dato sa Libo. Una sa lahat, headlines. Mahigit sa 4,700 na pamilya na sagip sa Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. Una sa lahat, headlines. TSW-12 nagsagawa ng validation sa mga binaha sa Midsayap. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, ikalimang sonda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gagawin mamayang alas 4 ng hapon. Una sa lahat, headlines. Vice President Sara Duterte dinumog na maraming Pilipino nang dumalaw sa London. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat. Dalawang barko ng Saudi Arabia binomba ng Houthis rebel sa karagatan ng Red Sea na kung saan ay ito po ay tataas na naman ang presyo po ng gasolina. Sinasabing nasa 7 pesos hanggang 8 pesos ang increase. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Mapya mapita sa kanalangon san, samahan nyo po ng pandesal o ng kumukunsi. O dudol ang nyo pong masarap na Anas Native Ground Coffee para nang sa ganon masarap pa ang inyo pong pagkakape sa mga sandaling ito. Sa mga namamalengke, sa bahagi po ng Mega Market ingat po kayo. Sa loob po ng Mega Market, sa mga tendero-tendera ng gulay at karne at isda, good morning. Dito rin po sa Bagsakan area, mapya-mapita sa Kanulangon sa Bagsakan area o dito sa bahagi ng Old Market. Good morning po sa inyo, sa mga driver ng Sweet Lover, Biyahing Awang Super, Village Super. Sa ating mga bus driver at ang mga van driver, good morning po sa inyo, Biyahing Malalayo. At sa ating mga mangingisda dito sa bahagi ng Iliana Bay, good morning. At sa atin pong mga magsasaka sa SGA, sa North Cotabato at dito rin po sa bahagi ng Maguindanao, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, sa Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga City. Good morning. At sa ating mga Facebook page sa viewer, good morning po sa inyo sa 37 Barangay. Good morning kay Sir Jeffrey Salvador, sa Tenorio at kay Dato Tugoto, kay June Kasan, kay Simbay Adam, kay Edwin Katilok. Good morning, happy plus 1 daw sa kanyang wife na si Irene Katilok. Ngayong araw, July 27. Salamat DXMY kay Miss Bunko at kay Sali Abdul Karim, kay Bay Umukulisumitibang Waya, kay Dato Tungwaya, good morning. Kay Fatima Uto Abdullah, good morning. Sa Dato Mamantal Uto Clan sa Cotabato City.
Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Malungkot na balita dahil isa pong insidente ng pamamaril ang naitala nitong Sabado ng gabi dito sa bahagi po ng Poblacion 8 sa Cotabato City, kung saan isang lalaki po ang nasawi matapos na pagbabarilin ng dito tukoy ng mga salarin. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng kapulisan. Inaalam kung anong motibo at kung sinong nasa likod ng naturang pamamaril. Antabayanan yung karagdagang detalye sa naturang insidente sa report ni Radyoman.webs abang Unang radyo, unang balita. sa bahagi naman ng Sultan Kudarat, patay din ng isang lalaking tatawid sana sa kalsada ng Barangay Gang matapos itong masalpok ng isang single motorcycle na Honda XRM. Nitong weekend, batay sa inisyal na investigasyon, mabilis naman ang takbo ng motorsiklo na biglang tumawid. Ang biktima na nakilala sa pangalang si alias Teng, dahilan upang mabangga ang naturang tumatawid. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapan ng pedestrian at ang rider at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Kagad sila naisugod sa pagamutan, ngunit idineklarang ng attending physician na dead on arrival ang naturang tumatawid. Samantalang nanatiling nasa critical naman na kondisyon ng rider habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang vehicular accident. Unang radyo, unang balita. Nitong weekend din po, nagulat yung mga Cotabateños sa maraming mga motorcycle rider na mabilis ang patakbo, na kung saan ay para merong silang sinalihan na karera. Sinasabing galing pa daw mano ng Coronadal City ang naturang mga riders na dumaan dito sa Cotabato City People's Palace at dumaan dito sa kaban po ng Sinswat Avenue, bagay na inalmahan ng City Traffic and Management Center ni Chief Pamuinul dahil wala umano itong koordinasyon sa City TMC nang sila po'y pumunta o dumaan na sa People's Palace at dumaan dito sa Cotabato City dahil mabilis ang kanilang pagpapatakbo ng mga motorsiklo na daan-daan yung mga dumaan dito sa Cotabato City sa kaban po ng Sinswat Avenue. Ayon pa kay Chief Muinul, ang presidente ng naturang mga riders na nagsagawa ng naturang karerahan ay nadisgrasya dito sa bahagi po ng Lamsan area ng Sultan Kudarat. Ganon din, ilang mga riders din po ang naitalang nadisgrasya dahil sa lubak-lubak o malaking butas ng semento sa naturang lugar. Ayon pa kay Chief Wainul, sanay sa mga susunod na mga grupo ng riders na magpaalam sa Cotabato City TMC para nang sa ganun ay ma-coordinate ang kanila pong pagdaan sa syudad. Unang radyo, unang balita. Sir Rebs, kasi kasalukuyan na dito ko sa People's Palace para po sa inspection and accounting of personnel ko kasi every Saturday pinapaformation natin yung mga tropa. So ito nga, nagulat na rin ako sa dahil wala silang coordination sa atin. Kaya nabigla na rin ako bakit maraming motor. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:12 na po ng umaga. Sa mga dagdag pa rin pong balita natin. Tatlong alkalde sa Maguindanao del Norte 3rd District ang nanumpa kasama ang kanila pong Vice Mayor, Municipal Councilor at mga barangay official sa Bangsamoro Federal Party nitong Sabado po ng umaga dito sa Cotabato City. Ito po ay pinangunahan ni BFP President at Chairman MP Tumanda Antoca ang naturang panunumpa ng humigit kumulang na sa 600 na mga opisyales galing sa 3rd District ng Maguindanao del Norte. Ang naturang distrito ay kinabibilangan ng Talitay, Northern Kabuntalan, Mother Kabuntalan at ilang barangay dito sa Cotabato City na buwang kanilang suporta sa kandidatura ni ICM Abduropa Samigambar Makakuha na despite na ito po ay independent, sila ay sumanib sa BFP at ito ang kanilang susuportahan na kandidato dito sa nalalapit na First Burma Parliamentary Election.
Dumalo rin sa naturang outtaking ang bayan po ng Sultan Kudarat at ang bayan po ng Sultan Mastura. Unang radyo, unang balita. Sa apat na munisipyo, no? Kabilang ang Sultan Mastura, Talitay, Northern Kabuntalan at Mother Kabuntalan. Kasama po sa dumalo yung mga mayors, vice mayors, barangay captains, sangguniang bayan, at yung kagawad ng iba't ibang barangay na nasakupan ng kanilang mga munisipyo. Kung ating i-sum up ito, mahigit 600 yung mga officials na nagtipon-tipon dito para sumanib sa Bangsamoro Federalist Party. Although yung mga mayors, tapos na ito sila. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita naman, nagpabot ng tulong pinansyal si BTA Member of Parliament Abdul Basit Bobby Benito sa mga pamilya na apektuhan ng biglang pagbaha sa Barangay Bangkal, Davao City matapos na lumubog sa tubig ang ilang komunidad dahil sa malakas na buhos na ulan. Bagamat ang Davao City ay nasa labas na jurisdiksyon ng BARM, sinabi ni MP Benito na hindi ito hadlang upang makapagbigay siya ng tulong sa mga pamilyang Bangsamoro at iba pang mahinang sektor ng komunidad na naninirahan sa labas ng riyon. Binigyan din niya na maraming komunidad sa Bangsamoro ang patuloy na naninirahan sa labas na sakop ng BARM at nararapat lamang na makatanggap ng malasakit at suporta, lalo na sa panahon ng kalamidad at ang paghihirap. Layunin ng pinamahaging tulong pinansyal na matulungan ang mga apektadong pamilya sa kanilang agarang pangangailangan habang sila'y bumabangon mula sa pinsala dulot ng pagbaha. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng 5:16 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano pong tungin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang nakuha na report na Radyoman.webs. Ito insidente ng pamamaril na naitala sa Cotabato City nitong araw po ng Saturday na kung saan ay lalaki na sawi matapos nga ito ipagbabarilin sa poblasyon 8. Daming mga basyong na-recover dito, umabot sa 13 na mga basyong na-recover. Ating nakuha na sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto. umaga. Patay ang isang lalaki ng pagbabarilin alas 7:25 ng gabi nitong Sabado na naganap sa bahagi ng New Road, Barangay Poblacion 8, Cotabato City. Kinilalang biktima na si Daud Gandawali Matamalaw, 32 anyos, single taga-Purok Masagana, Kalawag 2 sa Isulan, Sultan Kudarat Province. Ayon sa ulat, sakay noon ang biktima ng isang Toyota Hilux na walang plaka nang biglang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. 13 basyon ng caliber .45 pistol ang na-recover sa crime scene na pinaniniwalang ginamit ng mga salarin sa pamamaril. Samantala napagalaman din ang biktima ay dati nang nasangkot sa motor napping at illegal na droga kung saan nasa kote noong January 8, 2026 sa bayan ng Dato din Sinsuata, Maguindanao del Norte. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng PNP Station 2 para tukuyin ang suspek at motibo sa krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman.webs abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na Webs sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Maestro. Sinasabing voters education ng Bangsamoro o karagdagang detalye sa nangyaring vehicular accident sa bahagi ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte.
Sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki nga kinilalang si Teng matapos mabundol ito ng isang Honda XRM 125 motorcycle sa National Highway ng Barangay Gat sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte bandang 1:30 ng hapon kahapon. Batay sa paunang investigasyon, mabilis umano ang takbo ng motosiklo nang biglang tumawid ang biktima dahilan upang magbanggaan ng dalawa. Dahil sa lakas ng impact ay kapwa tumilapo ng pedestrian at ang rider at nagtamo na matinding pinsala sa ulo. Agad silang sinugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan, ngunit idideklarang dead on arrival ng mga tending pisisyan ang nabundol. Samantala nanatiling nasa kritikal na kondisyon naman ng rider habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Daisy sinasabing pambansang pamalan at BARM pinalawak ang akses sa tulong para sa nagbabalik ng mga OFWs. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Tatak. RMN. Nagkaloob ang Ministry of Labor and Employment o MOLE ng tulong pangkabuhayan sa mga nagbabalik na Overseas Bangsamoro Workers o OBWs noong July 22 kasabay ng sabayang paglulunsad ng mga serbisyo ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalaang Bangsamoro sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program. May kabuuang 116 na benepisyaryo mula sa lungsod ng Cotabato ang tumanggap ng tig 20,000 piso na tulong sa ilalim ng Reintegration Program for Balik Bangsamoro Hanap Trabaho sa service booth ng MOLE sa isinagawang One-Stop Government Service Initiative sa Bangsamoro Government Center. 3 benepisyaryo naman ng reintegration program ang simbolikong tumanggap ng kanilang tulong pangkabuhayan bilang kinatawan ng kabuuang 15.740 million pesos na pondong inilaan ng MOLE para sa pagpapatupad ng programa. Sa kabuuan, 787 na nagbabalik na OBWs na ang nakinabang sa programang ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy at ingad ako naman na report ni Radyoman Dato Jul. Tatlong libo na mga Bangsamoro dumalo sa voters education ng MILF sa Talitay. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. DXMY. Tatak. RMN Report. Higit kumulang 3,000 na mga individual mula sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at iba pang lugar sa BARM ang dumalo sa Advocacy on Voters Education na inorganisa ng Bangsamoro Armed Forces of BIAF 128 Peacemaker Base Command sa Barangay Mapandala, Talitay, Maguindanao del Norte. Sinabi ni 128 Base Commander Rafi Ben Al-Husayni na layunin nitong madagdagan ang kalaman ng mga dumalo sa kung paano isasagawa ang botohan sa kaunanahang regional parliamentary election sa September 14, 2026. Nagbigay din ng pahayag si Deputy Commander Basir Ampat Al-Haj at sinabi na mahalaga ang ganitong mga kaganapan lalo't paparating na ang nasabing botohan. Sa naturang pagtitipon ay muling pinagtibay ang pagsasamahan ng mga BIAF MILF habang hinimok ang lahat na suportahan ang nag-iisang partido ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na patuloy sa pagsusulong ng jihad. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Beth Suagabla, kay Octe Noray, kay Juliet Mente Diaz. Sa mga nagtatanong kung may pasok po ba ngayong araw sa Cotabato City, meron po. Ang walang pasok lamang doon sa Quezon City sa paligid po ng Kamara de Representantes dahil zona ng ating Pangulo. Pero the rest sa Visayas, Mindanao at sa Luzon meron pong pasok Makinig po kayo sa zona ng Pangulo mamaya alas 4
sa kanya pong ilalahad ng mga kanya pong mga nagawa sa nakalipas na 1 year. Ano kaya ating asahan mamayang alas 4 po ng hapon? Good morning kay Matwa Manguda sa bahagi po ng Tanwel. Good morning kay Fatima Uto Abdullah Ayob, kay Alhaja, kay Blang Madal Uto, kay Bay Dido Udin Madal Uto, salamat di Eximoy, kay Rocky Atong sa bahagi ng Marges sa Dos, at kay Manisan Jezabel sa Sulaiman Family daw, kay Rama Dilumpungan, good morning sa Kalapap Kapalawan SGA, kay Marvin Leon, kay Moy Moy, at kay Wahida Akan Mamalapat sa SGA. Sa Kadayangan, good morning daw sa Mamalapat Family, kay Violet Ningas Kapantuhan, kay Katbar Daton Honor Shahid. Shoutout sa mga kasama ko na sina Rasul Abdullah, Gendo Sulintian, Ma'am Patimata Anulaw Hospital, Kabakan, Cotabato, watching from Anulaw, kay Hadja Rahima Palumbi Angkay, good morning sa mga kamag-anak ko dyan sa Damatulan, Tugal at sa Salunayan sa Midsayap. Oras natin mga kasama, ganap ng 5:25 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Muscleman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Nagasaabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. 1 plus 1! 2! 2 plus 2! 4! 4 plus 4! 8! 8 plus 8! 16! 5 plus 4! 9! 5 plus 5! 10! My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Si Mommy at si Washing Machine,
bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. O radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. Nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras, ganap ng alas 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Lunes. Huling Monday para sa July. Aba, malapit na po ang beer month mga kasama. Parang kailan lang pumasok yung July. Ngayon ay magpapaalam na kaagad sa linggong ito. August, tapos Setyembre na. Beer month na mga kasama. Abay, Pasko na kaagad. Napakabilis ng 2026 ha. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin ha. This morning sa mga nagkakape sa mga sandaling ito, sa mga teachers at sa mga estudyante na busy din po sa pag-asikaso ng kanila pong almusal, sa mga nanay po natin, sa mga parents na busy rin po. Good morning kay Ma'am Ruby at kay Sir Jude Lantaya sa Baguio po ng Tapayan. Sultan Mastura, kay Teng Sulaiman, kay Ryan Mang o Brian Mang, Mapia Mapita DXMY, at kay Ma'am Beth Alsa sa Linek Sultan, sa Dato din Sinswat, kay Dato Ali. Sana'y idalangin namin na bababa ng presyo ng bigas. Asahan sana namin sa zona ni Pangulo, sana'y bababa ng bigas. Pero bukas tataas ang presyo ng gasolina ha. 7 to 8 sa diesel, inaasahan yan. Samantalang 6 to 7 pesos naman sa gasolina. Habang nasa 5 hanggang 6 pesos naman sa kerosene, yan ang sigurado. Dagdag pahirap na naman sa ating mga motorista. Magkakano ba ngayon ng diesel? Nasa 80 plus na. Ang pinakamura 82 yata eh. Sa Petron plus 7 to 8. So ibig sabihin na papatak na naman ng 90 kada litro.
Ang sakit po nito para sa mga driver po ng Town Ace na may biyaheng awang super, malaking bagay po ito. Dahil nung last week, 10 pesos. Kung 8 pesos ang i-increase, 18 pesos ang naidagdag sa kada litro. Malaking pahira po ito Okay na sana yun, mga 60 o mga 70 kada litro. Pero ngayon ay, dahan-dahang bumabalik sa 100 mga kasama. Ito ay dulot ng panibagong gyera naman dito sa Red Sea ng Houthis at ng Saudi dahil yung mga may kargang gasolina mahirapan na dadaan dito sa Yemen dahil sa gyera ng Houthis at ng Saudi na naman sa ngayon. Panibagong choke point na naman ang dadaanan ng mga nagdadala po ng gasolina dito sa Red Sea naman mga kasama. Samantalang ang piso bagsi 62 pesos na kada dolyar. Good morning kay Rendel Del Pozo at kay Norma sa Madalan, kay Ahmad Enoch sa Tenorio at kay Dato Ali. Kay Elmer Bong Angeles, good morning daw. Kay Kuya Rael Cordero, Jerry Di Maano, kay Berhel Pascual, King Quintog, Jomari Abrera, at kay Sir J. Abdila, at kay City Vice Mayor Joy Madag. Good morning sa Team Talipapa, kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor, kay Ate Jane, Kuya June Amis. Good morning kay Kuya Pres Sultan. Good morning sa Nuling Salam, Kodarateños. Maraming salamat, Radyoman Mike. Good morning, Administrator Banjuman Punal Hads. Ito yung idol natin na Administrator, President at Chairman pa. Good morning sa iyo, sir. Sa Nuling, kasamang kanyang may bahay na nakikinig. Si Administrator Abs Mitimbang nakikinig din po. Dito sa bahagi ng Lugay-Lugay, good morning po sa inyo. Dumako tayo sa iba pang balita mga kasama. Ito, good news para sa mga may rido dito sa bahagi po ng 33rd area. 33rd IB sa area po ng Special Geographic Area. Ngayong araw, magsasagwa po ng peace dialogue ang 602nd Brigade at ang 33rd IB. Makabayan Batalyon katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na leader. Alas 10 ng umaga mamaya sa headquarters po ng Makabayan Batalyon sa Barangay Salunayan, Midsayap. Dadalawa ng naturang pulong ng mga kinatawan ng Dalandang Family. Ito yung grupo na kung saan ay napaslang yung municipal councilor na pinagbabaril. Ito ay councilor ng Kadayangan SGA at ang grupo ni Mayor Dato Renzo Tukuran upang talakayin ang umiiral na alitan at makahanap ng mapayapang solusyon. Nanawagan din ang mga otoridad kay Commander Haon na si Dato ng BFP Milap, ang interim base command at sa lahat ng panig na pairalin ang kahinahunan at suportahan ang usapang pangkapayapaan. Hinikayat din ng publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at magtiwala sa patuloy na koordinasyon ng mga kinaukulang otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Special Geographic Area. Unang radyo, unang balita. Sana'y maging mabunga ang naturang pagharap ng naturang mga grupo dahil sa nakalipas na mga araw. Medyo tensyonado sa naturang lugar dahil nga po dito sa insidente ng pagkakabaril sa isang municipal councilor ng Kadayangan. Sa ibang balita, lubog pa rin sa tubig baha ang area po ng Dato Piang, Dato Salibo at ito sa ilang barangay ng Sharif Saidona Mustafa sa bahagi po ng Libutan, Linantangan hanggang dito sa crossing Salibo na kung saan ay sa palibot po ng munisipyo ng Dato Salibo ay nagmistulang ilog ang naturang crossing ng National Highway hanggang dito sa bahagi po ng Dato Piang. From crossing Salibo patungo po ng Dato Piang ay lubog pa rin sa tubig baha dulot po ng mga pagulan. Nito nakalipas po na mga araw dahil sa bagyong Sikia po. Nasa lagpas sa hita ang tubig sa National Highway kung saan hindi po makakadaan ang mga malilit na truck. Diyan sa bahagi po ng Barangay Magaslong, sako po ng Dato Piang. At dito naman sa sentro po ng Salibo.
Dahil dito, pinayuhan ng mga motorista at iba pang mga biyahero na mag-ingat at iwasan ng pagtawid kung hindi kinakailangan upang maiwasan ang aksidente at iba pang panganib dulot ng malalim na tubig. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, dito naman sa bahagi po ng UP. Mas binalakas ng Bangsamoro Federalist Party ang kanilang voters education matapos isagawa kahapon ang isang yugto ng programa sa bahagi po ng UP sa Maguindanao del Norte. Napag-alaman mula kay Fatima Kanakan, former head ng Office of the Cultural Communities at naging nominee ng BFP, na siya po ay nagpasalamat sa mga dumalo. Karamihan po dito ay mga katutubo at iba pang mga Bangsamoro na dumalo sa naturang voters education. Unang radyo, unang balita. Ihan na lang ako, a day before the filing ng Certificate of Nomination noong April ay kabilang po ako. Accordingly, ito ay ang pagkilala nila sa aking namayapang ama na dating board member ng Maguindanao District noon, first district of Maguindanao. My late father was Dr. Ustads Muhammad Kanakan, board member of the Maguindanao First District, who was widely known as Dr. Carabao. And also my late mother was the director of the Office for Southern Cultural Communities. For a time, naging head of office ako ng OSCC during the ARMM. At unfortunately, hindi na nga tayo nabigyan ng pagkakataon, nakabalik ng BARM. At noong mga panahon na yon ay kaisa din ako ng aming sektor na naglabi at nakilaban para sa karapatan ng mga katutubong pamayanan na maisama po ito sa Bangsamoro Organic Law. Talagang matagalang labanan yon or pakikibaka na kailangan mayroong mga specific provisions of indigenous peoples doon sa Bangsamoro Organic Law. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City mga kasama, libo-libo mga residente din po mula sa iba't ibang barangay o iba't ibang area sa Cotabato City, particular dito sa bahagi ng Rosa Ridge number 5, ang dumalo sa isinagawang voters education na pinangunahan po ito ni former COMELEC Chairman Attorney Sherif Abbas sa Cerro Central Elementary School sa covered court ng Madrasa Masigay Al-Islamia sa 9th Street, Arwich 5 nitong Sabado. Libo-libong residente ang nakinabang sa naturang tulong na handog din po sa naturang aktibidad. Ayon pa kay Attorney Abbas, magpapatuloy ang kanyang pag-ikot sa buong distrito o ng distrito ng Cotabato City upang maihatid ang iba't ibang programa at matiyak na walang maiwan kundi lahat ay sama-sama makikinabang sa serbisyong inilapit sa komunidad. Unang radyo, unang balita. Ngayon, itong programa natin, ginawa na natin ito last year pa. Kung maaalala ninyo, ganito rin, nagbigay rin tayo ng konting tulong. Pero ngayon, this time, meron po kaming team. Ang team natin ngayon is ayuda na diretso sa tao. Okay? Kung mapapansin ninyo, mas maganda talaga na ang ayuda diretso sa tao. Diba? Kasi kung halimbawa, hindi ko sinasabi na nangyayari ito sa RX5, pero kung idaan mo pa kung kani-kanino, ang nangyayari, pagkapingan. Diba? Halimbawa, dimagkilan, Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, sa Cotabato City pa rin mga kasama nitong weekend na kung saan nagkaroon po ng pagpupulong ang mga grupo ng forester dito sa buong Pilipinas. Kung saan ayon pa kay board member Carl Jockintag at dating sekretary ng DNR-ARMM na ang sagot sa mga pagbaha dito sa ating lugar ay itong pagprotekta sa mga nalalabing kagubatan
dito sa probinsya po ng Maguindanao del Sur at sa Maguindanao del Norte at sa pangkalahatan. Hanya dahil sa climate change na nagdudulot ng mga pagbaha at iba pang mga sakuna, kailangan umanong maprotektahan ang nalalabing mga kagubatan. Unang radyo, unang balita. But the best flood control is to protect the remaining forest. Yan ang sagot ko dyan. Dahil napabayaan na natin yung natamaan ng dating mga loggers. So, nung dati natin mga loggers, napabayaan na dahil wala nang logging operation dito sa autonomous region. So, nung napabayaan natin, wala nang nagtatanim dahil wala na yung logging operation. So, ngayon, sabi ko, the best flood control. Doon sa region, doon sa capital region o doon sa Luzon, pinag-usapan yung flood control. Pero dito sa atin, the best flood control is to protect the remaining forest. Unang radyo, unang balita. Pero kailangan pa rin na board na magkaroon po ng dredging operation dito sa bahagi po ng Pulangi River at iba pang mga kailugan dito sa ating lugar dahil napakababaw na. Heavily silted na po yung mga ilog kung kaya't umaapaw. Mabilis pong nagkakaroon ng pagbaha at nagkakaroon po ng pagliko ng mga tubig. Dahil pantay na yung ilog sa lupa, kumbaga gumagawa siya ng sariling daanan. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:45 na po ng umaga. RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Street level individual arestado kahapon na sa drug bypass operation ng City PNP sa Bagua 2. Sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking street-level individual o SLI matapos kumaga sa drug bypass operation ng Police Station 2 Drug Enforcement Team alas 8 kagabi sa bahagi ng Alitiad Street, Barangay Baguados, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspek na si Dorodin Lumenda alias Dutin, 46 anyos, may asawa, driver, residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pag-ingat ito ang dalawang malilit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.30 grams na nagkakalaga ng 2,000 pesos object of sale. Nasa kustodiya na ng Istasyon 2 ang suspek at maharap sa kasong paglabag sa RA 965 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMOY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa ating gadapuan naman report ni Radyoman Maestro. DXMY Tatak RMN Report. Pinangunahan ni former Director Attorney Fatima Canacan ang isinagawang Voters Education ng Bangsamoro Federalist Party sa ilalim ng Bangsamoro Initiative for Peace, Progress and Solidarity. Naging katuwang sa pag-organisa ng aktibidad sina Engineer Dato Heri Pagayaw, former Barangay Chairman at Dato Akmada Kampong ng Barangay Labungan at iba pang mga leader. Ang daang indigenous peoples ang dumalo sa naturang programa kung saan nagsilbing Excellency Attorney Faiz Sandad upang ipaliwanag ang tamang proseso sa pagboto. Ayon kina Akmad Kampong, layunin na turang aktibidad ay upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga residenteng IPs community upang makabuto ng maayos, malaya at matiwasay sa napapalapit na halalan. Paano makakita ng public? So, kilala na yung mo indigenous people. Talagang magsigitado na sila. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Armen. Unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy mga kasama, sinasabing implementation ng AFLI program kasabay ang regular food redemption activity ng walang program o walang gutom sinimulan na ang sa ilang munisipyo dito sa Rion 12. Sa detalye sa Radyoman Day Simangon. DXMY Tatak
Kabilang sa mga unang lugar na nagsagawa ng sabayang implementasyon ng Regular Food Redemption at Uplift Program ang Munisipalidad ng Tugunan sa Special Geographic Area o SGA BARM, Munisipalidad ng Midsayap sa North Cotabato at Munisipalidad ng Dato Paglat sa Maguindanao del Sur. Sa pamamagitan ng gawaing ito, patuloy na natanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang food commodities habang ipinapatupad ang Uplift Program bilang karagdagang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng mga pamilyang kabilang sa Walang Gutom Program. Patuloy na nakikipagtulungan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang upang matiyak ang maayos, episyente at tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyo sa mga komunidad sa Rehiyon 12 at Bangsamoro Region bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na mapaunlad ang kalagayan ng bawat benepisyaryong pamilya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Mandaisy sa balitang yan. Balikan natin sa Radyo Mandato Jul sa kanyang report mga kasama. Mga guro at ulama sa BARM nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng umiiral na political rivalries. Sa detalye sa Radyo Mandato Jul ni Mapalaw. DXMY. RMN Report. Tahasang hinihikayat ng mga ulama mula sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region ang lahat na magkaisa at huwag gayahan na mabahira ng politika ang pinagsamahan ng lahat noong panahon ng pakikibaka hanggang sa natamasa ang otonomiya. Sa official statement ng mga ito sa isinagawang Bangsamoro Ulama Summit sa Cotabato City, binigyan din nila ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa, kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa gitna ng mga hamon at pagbabago ng pamunuan sa Bangsamoro Government. Hiling din nila ang patuloy na pagsunod sa mga kasunduang pangkapayapaan at ang pag-iwas sa mga pagkakahati-hati, maging ang pagpapakalat umano ng maling impormasyon sa social media na nagdudulot ng fitna o kalituhan sa publiko. Isa sa mga highlights ng panawagan ng mga ito ang pagsuporta sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP bilang nag-iisang partido ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa huli, hiniling nila maging ang mga Bangsamoro leaders na bumalik sa kung ano ang laman ng banal na hadith at hindi ng personal interest na sanhi ng pagkakawatak-watak upang malampasan ang ganitong uri ng mga hamon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjuli Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2, Suartres lumabas 254, alas 5 naman na 656, Suartres alas 9, 854, sa milyones na pa-premyo 649, nasa 91.1 million ang jackpot prize. Winning combination natin 04, 10, 19, 14, 13, 05, mabababa. 658 naman mga kasama, nasa 159.5 million ang jackpot prize. Malaki na po ito. Ang mga lumabas 50, 11, 30, 44, 33 at 07. Congratulations sa sinuman nakakuha ng winning combination na yan. Iyo pong iuwi ang 159 million plus. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Ami Uged. Nagtatanong kung suspended bang klase ngayon? Wala po, may klase po ngayon dahil lang walang klase lamang doon sa paligid ng Kamara de Representantes sa Quezon City. Kay Johor Ali Suna, salam, bakikinig kami siya sa Tamuntaka 3. Kay F4 Severo, good morning. Kay Ma'am Maulana, good morning. May pasok po ba? Meron po, ma'am. Kay Ma'am by Ma'ams Balaw, good morning sa Baginang RH11 dito sa Cotabato City. Balitang Showbiz. Update sa mga marites, ating dakwan si Radyoman Daisy. Masayang ibinahagi ng aktres at singer na si Shara Soto ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Bagamat noong July 2 pa ang kanyang birthday at late ang celebration, na ipagdiwang pa rin niya ito kasama ang malalapit niyang kaibigan. Super late but super worth it, say ni Shara sa kanyang Instagram post. Ang ilan nga sa present sa birthday celebration ay sina Maha Salvador, Maine Mendoza, Arjo Atayde at MJ Lastimosa. Inulan din ng pagbati mula sa mga netizen si Shara.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Man Daisy. Good morning kay Katba President Tud Sapto. Kumusta ka naman, Pres? Dito sa bahagi ng Cotabato City. Diyan din po sa Awang. Good morning kay Kuya Tatat, kay Ate Diding, kay Kuya Raymond Abakahin sa RH9. Good morning po sa inyo. Susunod na sina Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan Tatak Ariman. Good morning!